Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong suporta ng MILF kay Kibuloy. Aba, itinanggi naman po ng MILF. Bang klase yan ho. Pakinggan muna natin to. Actually ho, sa simula nitong ano na ito, itong mga tao na ito, yung grupo na yan, ano to, sinisigaw nila na sinusuportahan nila si Apollo Kibuloy. From your eminent brethren, brothers and sisters, we support Pastor Apollo Kibuloy. Allahu Thank Akbar! you. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayun, so sinabi na nga nila, sinusuportahan nila si Apollo Kibuloy. Kaya lang ho, nako, eto naman yung sumunod na eksena rito. No? Itinanggi naman ito ng pamunuan ng MILF. Diba? Hold on 1 second. Saan yung ano natin? Yan. Ito. Naglabas po kasi ng kalatas ang Moro National Liberation Front. Yan. And then sabi rito, so the public may know, the Moro National Liberation Front under the leadership of Chairman Professor Nur Miswari would like to clarify that any undertaking not related to or in any other manner not directly connected with, not sanctioned or endorsed by the MNLF are not the responsibility of the organization or its leadership. The clarity further, any person or persons including members of the MNLF who thus do not have the explicit authority to represent the MNLF should not be considered as speaking on behalf of the organization. Therefore, any statements pronounced by such individuals are neither authorized nor official and must be taken or considered as made by the MNLF or its leadership. Furthermore, any information or post on social media about the MNLF, its sources are not known or did not emanate from the Central Committee or from Attorney Randolph Parcasio, the official MNLF spokesperson, is deemed unofficial, hence unauthorized. Thank you for your understanding. Okay. So, grabe naman ano, aga-aga naman nilang pinahiya. May ano agad, lumabas agad na ganitong klaseng reaction galing dito sa ano sa MNLF. Ngayon, eto naman pong may Tagalog ito para malinaw ano. Pero pinakabuod lang naman ng sinasabi nila rito yung mga ano raw, yung mga nagsasalita na hindi naman otorisado, no, walang dapat pala kasi may ipapakitang authorization, no. Sabi rito, nais linawin daw ng MNLF, no, na sa pamumuno ni Chairman Nur Miswari na ang anumang gawaing hindi nauugnay sa anumang paraan na hindi direktang konektado, na hindi pinahintulutan o nilagdaan ng MNLF ay hindi pananagutan ng organisasyon o pamunuan ito. Para sa higit pang o sino pa mang mga tao kabilang ang mga miyembro ng MNLF na mayroon o walang tahasang kapangyarihan na kumatawan sa MNLF ay hindi dapat ituring na tagapagsalita sa ngalan ng organisasyon. Sa makatuwid, ang anumang mga pahayag na sinasabi ng naturang mga individual ay hindi otorisado o opisyal at hindi dapat tanggapin o ituring na ginawa ng MNLF o pamunuan nito. Yan, higit pa raw dito, anumang impormasyon o pagpapaskil sa panlipunang media tungkol sa MNLF o mga pinagmulan nito na hindi kilala o hindi nagmula kay Pangunahing Lupon o kay Attorney Randolph Parcasio, ang opisyal na tagapagsalita ng MNLF ay tinuturing na hindi opisyal o kaya ay hindi otorisado. Okay? So yan po, maliwanag na maliwanag. Ito pong tawag dito, sinabi ng MNLF. Kasi ito pong From
Ito hong mga nagrararasis bomba na 'to pala, ito ho pala ay grupo, 'no, grupo ng, ano, ng, ah, MNLF Davao City. Okay, Davao City po sila. Kaya lang kahit po miyembro sila ng MNLF at alam niyo naman na sobra ho namang napakasensitibo talaga ng kanilang organisasyon, abay dapat naman talaga na alam niyo na magsasalita kayo on behalf of your organization, dapat lang meron silang opisyal na kasulatan o yung pinagkasunduan na kung saan pinapayagan sila at ito din ang stand ng kanilang grupo. Kaso nga ang ginamit nila rito is MNLF Davao City, no? So kahit na maglagay, hindi ho kasi po pwede na maging magkaiba ang stand o yung paninindigan ng nasa isang lugar. For example, MNLF Davao City, tapos MNLF, sabihin natin kunwari lang meron Sultan Kudarat, kunwari meron doon. Hindi ko alam kung meron o wala. Kunwari lang. Tapos yung kabila hindi sumusuporta, tapos yung Davao City naman sumusuporta. Alam niyo pagpapakita 'yan ng yung divided house ika nga, 'di ba? So mainam na lamang din at sinabi na mismo at nilinaw na rin ng pamunuan nito ni Nur Miswari na hindi ito ang opisyal na pahayag nila. So ang tanong, do they support Apollo Kibuloy? Yun ay sa magandang tanong po doon di ba? Sinusuportahan ba nila Nur Miswari si Apollo Kibuloy? Yan, kasi kita niyo naman si Nur Miswari malapit din kay dating Pangulong Duterte. Nakaibigan naman din ito ni Kibuloy, di ba? So, maalala ko lamang din noong campaign noong 2016, 'di ba? Talagang hayagan na sinasabi rin ito ni Nur Miswari ang kanyang buong pagtitiwala at suporta dito po sa ating ngayon ay presidente kay PBBM. Noon ay tumatakbo bilang sa pagka-vice president. So, ngayon, palagay ko naman hindi naman ho ipagpapalit ni Nur Miswari etong si PBBM ang kanyang pinanindigan noong 2016, 'di ba? At wala naman siyang deklarasyon ngayon na labag o laban po dito sa ating pamahalaan. Di hindi man nila sabihin na sinusuportahan nila itong si Apollo Kibuloy, katumbas na rin po 'yan na hindi nila kinakalaban ang ating pamahalaan. And besides, bakit pa kailangang kalad ka rin dito sa kaso ni Kibuloy ang presidente ng Pilipinas? Hindi naman siya yung nagreklamo, 'di ba? Bagamat siya yung tina-target ng kanilang samahan, ng kanilang organisasyon, lalo na yung SMNI. Siya yung pini-fake news nila. Hindi naman pumapalag ang presidente natin. Hindi naman sila binabatikos, 'di ba? Wala pa nga akong narinig na nagbigay ang presidente natin ng koreksyon sa mga maling sinasabi nila laban sa kanyang administrasyon. Yung mga pagpuna nila dahil hindi nito binanggit sa kanyang SONA ang war on drugs na paborito nilang topic dahil pinagkakakitaan nila ito doon sa kanilang mga programa, 'di ba? Tapos hindi rin binanggit ni PBBM yung war on drugs na isa rin sa paborito nilang pinagkakakitaan at lalong hindi rin nag-PIPI, nagmura-mura si PBBM doon sa kanyang SONA at kahit nasa, 'di ba? Ibig sabihin, malayong-malayo or totally opposite si PBBM sa itsura ng gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lalo na sa personality ng naunang presidente. Etong si PBBM malayong-malayo. Bagay na kanilang nakasanayan at mabentang-mabenta naman po talaga 'yun sa masa dati, 'di ba? Sa akin lang, dapat ang gawin nila, matuto po silang mag-adjust. Hindi po ang gobyerno, hindi ang presidente inihalal ng taong bayan ang dapat na mag-adjust, 'di ba? Hindi dapat sila mag-adjust. Pambihira bago-bago lang naman sila sa mass media. Ang problema, yung ibang mga media company wala ngang reklamong gano'n na, bakit etong si BBM natutuwa pa nga sila. Kasi sabi nila bumalik na yung pagiging disente ng pamahalaan. Bumalik na yung disenteng gabi
Hindi yung kung kailan gabi makakarinig ka ng mga murahan, 'di ba? Makakabalita ka ng patayan. Na inaasahan naman natin na mas resolba yung problema sa droga noon, sa korupsyon. Wala rin namang nangyari, 'di ba? Mga small time yung nadali. Oh, akala pa nga natin perpekto yung kanilang administrasyon. Yun pala ngayon naglalabasan unti-unti yung mga kabulukan ng nakarang administrasyon, 'di ba? Akala nating makabayan. Katulad rin ito ni Kibuloy, abay mas kampi pa ron sa kalaban ng Pilipinas o sa China, 'di ba? Kaya itong ginagawa lang nila na pagkalap-pagkalap ng mga grupo na magsasabi ng sinusuportahan namin ang presidente, pinusuportahan namin si Kibuloy. Alam niyo, kahit gaano pa po kayo na magsisisigaw diyan, gaano pa kayo karami na magsisisigaw ng ganyan, ay tandaan niyo ho, ah, gobyerno naman po kasi, bahagi ng gobyerno ang kalaban ni Kibuloy. Hindi po isang organisasyon ng mga tao na kung saan pwede rin ninyong maging katapat. Hindi gano'n eh. Okay, gobyerno. So dapat kayo bilang bahagi na ng ating pamahalaan, 'di ba? Itong mga MNLF, dapat hindi kayo magsasabi na we support, 'di ba? Ang simula po ng video na 'to, nananawagan pa sila na itigil na 'yan itong ginagawa daw na pagpapaaresto kay Apollo Kibuloy. Itigil na daw ito. At binanatan pa nila doon etong si Speaker Martin Romualdez. Ano naman kinalaman ni Martin Romualdez diyan? 'Di ba? So maliwanag na maliwanag, iba ho ang impormasyon na nakakarating sa mga grupo na 'to, 'di ba? Iba yung kwento nila at pinaiiral pa din yung regionalism na hindi putragis. Kakampi natin 'yan, Mindanaoan 'yan si Kibuloy. Huy, Kapampangan 'yan puro. Purong Kapampangan po si Kibuloy. Walang dugong Mindanaoan 'yan. After World War II lang naman ang kanyang lumaki pa nga yan sa diyan sa Pampanga, kababayan ni ni Brad Eli Soriano. Dalawang yan Kibuloy marunong magkapampangan. Hindi ko lang alam kung marunong magsalita ng anumang salita diyan sa Mindanao si Kibuloy. 'Di ba? And besides, ito pa taga Lubao, Pampanga. Apalit si Brad Eli. 'Di ba? Ito isa pa, kayo ay mga Muslim, 'di ba? Tapos ang pinakakapatid na ng relihiyong Muslim ay ito pong Kristyanismo, 'di ba? Yung mga propeta, yung mga Bible personages natin, magkakapareho, magkakatugma sila. Ang problema, pareho tayong nagsisipaniwala sa iisa at tunay na Diyos, 'di ba? Pero bakit ninyo kakampihan ang isang tao na pinipilipit ang mga turo ng Kristyanismo? Kayo alam ninyo kung ano ang aral ng Kristyanismo. Hindi nyo dapat ito kinakampihan. Kaya nga mga kababayan, kapag merong pumupuna sa akin, bakit hindi ko daw pinaniniwalaan si Kibuloy, kaso ganyan. Alam niyo, simple lang ang sagot ko Bakit ko yan paniniwalaan? Mismo ang aral ng Kristyanismo nakukuha niyang pilipitin. 'Di ba? Wala na. Kung ang aral lang po ng Diyos, gagawin mo, makukuha mo sa konsensya mong pilipitin ito. Ano pa ang puwang sa iyo ng katotohanan? Tingnan nyo, ayaw respetuhin ang gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Kini-claim lang siya nagmamay-ari ng mundo. Sa kanya, valid yun. Pabor yun sa kanya, yun ang paniniwala niya. At hindi po natin pwedeng irespeto yan. Ano tayo, uto-uto? Sus Mariosep, ang bawat Kristiyano may karapatan, hindi lang ho karapatan, obligasyon din po natin na siguraduhin na tama po ang naririnig natin. At kung may mali sa ating hanay, obligasyon po natin itong punahin. Bagamat yung sinasabing freedom of religion, karapatan at kalayaan na mamili, tama naman yun. Kung sila lamang. 'Di ba? Pero kung meron kang pagkakataon
na maitama sila, pupunahin natin itatama sila. Ganun din ang ginagawa nila sa hindi nila kapanalig. Dinodoktrinahan din nila. 'Di ba? So para sa akin, tama yung ginawa dito ng pamunuan nila Nur Miswari, manilinaw na yung Davao version ng MNLF, yan ay opinion lamang nila at walang kinalaman ang buong organisasyon ng Moro National Liberation Front. Ang ibig sabihin, pahiya naman po ang grupo na ito ni Kibuloy. Kasi nga, kung masi-search niyo yan sa YouTube, makikita nyo doon, nakalagay ay suportado ng mga Muslim si Kibuloy. Mali rin po yun. 'Di ba? Dahil hindi po lahat ng mga Muslim ay suportado si Apollo Kibuloy. Okay, maliwanag. Alright, so iwan na natin yan at abangan natin ang gagawin nila. Now, ano yung sabi? Basta di ako papayag na siya nagmay-ari ng kaluluwa ko. Ang kapal nga ng mukha, no? Bigla na lang clean name tayo. Mag-angkin na inappoint yung sarili. Siya yung